Mabuhay at magandang araw sa inyo lahat. Ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano gumuhit ng isang wine glass. Kaya tara, simulan na natin. Sa pagguhit ng wine glass, magsisimula tayo sa pagguhit ng isang patayong linya sa gitna ng papel. Ito ay magsisilbing gabay para sa symmetrical na baso. Sa taas ng patayong linya, gumuhit ng isang maliit na oval para sa labi ng baso. Tiyakin na pantay ito at hindi masyadong malapad o masikip. Sa ilalim ng oval, gumuhit ng dalawang bahagyang nakatagilid na mga linya pababa. Ito ang magiging katawan ng baso. Siguraduhing magkatulad ang kanilang haba. Ikonekta ang dulo ng mga linya sa pamamagitan ng isa pang kurba sa ilalim na bumubuo sa ilalim ng bowl ng baso. Dapat itong bilugan ng bahagya o pa-flat, depende sa gusto mong estilo. Mula sa gitna ng ilalim ng bowl, gumuhit ng isang manipis at patayong linya pababa upang bumuo ng tangkay. Gamitin ang patayong linya mula sa step 1 bilang gabay. Sa ilalim ng tangkay, iguhit ang bilog na baso na base. Dapat ito ay bahagyang mas malapad kaysa sa bowl para sa tamang balanse. Magdagdag ng manipis na linya sa loob ng bowl para sa likido. Sundan ang parehong kurba ng ilalim ng bowl. Iwanan ang espasyo sa itaas para sa hangin. Para sa mas detalyado, magdagdag ng mga manipis na guhit sa loob ng bowl para ipakita ang refleksyon ng liwanag o mga contour ng baso. Gumamit ng black pen para i-outline ang buong baso. Siguraduhing pantay at makinis ang mga linya. Pero ito ay optional lamang. Kung gusto nyo dagdagan ang pagiging realistic nito, magdagdag ng shading sa likido, sa ilalim ng base at sa mga gilid ng tangkay upang ipakita ang anino. Gamit ang iyong lapis at blending tool para sa malambot na shading. Gumamit ng eraser para linisin ang mga gabay na linya at gawing mas maayos ang iyong drawing. At tapos na. Natapos mo na ang iyong iginuhit isang wine glass. At natapos natin ang ating iginuhit na isang wine glass. Kaya huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang tutorials. Muli, paalam!